Naka one-on-one na ng NBI ang 18 nagpakilalang dating sundalo na inutusan umunong maghatid ng male-maletang pera sa ilang opisyal ng gobyerno. Kabilang sa mga hinimay ang laman ng kanilang joint affidavit. At nakatutok si John Consulta. Muling nagpunta sa National Bureau of Investigation si Atty. Levy Barigod at ang nagpakilalang 18 dating Marines. Kaugnay ito ng investigasyon sa kanilang mga aligasyon, kabilang na ang mga umaring utos ni dating Ako Bicol Representative Zaldico na maghatid ng mga maletang may lamang pera sa ilang opisyal ng gobyerno. Ayon kay Atty. Levy Barigod, pumayag siya sa one-on-one interview ng NBI sa mga 18 Marines. May dala rin daw silang mga litrato ng identification cards na magpapatunay ng kanilang pagkatrabaho para kay Ko. Ang hiningi sa amin ng NBI, yung contract of employment, no? Mga screenshot ng mga chats nila, no? Yung original ng mga pictures, and so many others, no? So, yun ang pag-uusapan namin ngayon. Dagdag pa ni Barigod, ilan sa mga sundalo, personal daw na naghatid ng maletang may lamang pera sa ilang personalidad. Matapos ang ilang minutong pag-uusap, naghiwa-hiwalay na ang 18 Marines at sumama sa mga NBI agents mula sa 3 dibisyon para sa pagtatanong. Ayon sa aming source, umikot ang pagtatanong sa laman ng joint affidavit. Hinimay ang kada paragraph at inalam kung may partisipasyon ang kada dating sundalo sa isinasaad sa joint affidavit. Ikinalugod naman ni NBI Director Melvin Matibag ang pagpayag na ng 18 Marines na sumalang sa one-on-one interview sa mga ahente ng NBI. It will establish the credibility of the testimony, tapos kung mayroon bang ibang pag-uusap, and will address all the angles na tinitingnan ng ahensya. At pwede namin ito, isusumitin namin sa Office of the Ombudsman. Matapos ang mahigit 7 oras, natapos din ang pagbibigay ng pahayag ng 18 Marines sa NBI. Ang na-observe ko po ay very exhaustive yung mga pagtatanong ng mga investigators at sinagot naman lahat nila, pero hindi pa kami natapos, no? That's how in-depth the exercise was. So hihintayin namin ulit yung schedule na sasabihin ng NBI para sa continuation. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Inaasahang mararatify ang panukalang bigyan ng emergency powers ang Pangulo para suspendihin o bawasan ang oil excise tax. Isang provision lang ang pagkakaiba ng bersyon nila sa bersyon ng Kamara ayon sa Senate President. Nakatutok si Mav Gonzalez. Bukas inaasahang raratifikahan ng Senado ang panukalang bigyan ng emergency powers si Pangulong Bongbong Marcos para suspendihin o tapyasan ang excise tax sa langis. Ayon kay Senate President Tito Soto, isang probisyon lang ang pagkakaiba ng bersyon ng Senado at Kamara. We can ask the House for a paper bycam. We can ask the House to adopt the Senate version, or if they will ask us to adopt their version, depende. Tingnan natin sa period of interpellations natin. Sa panukala, papayagan ang tapyas o suspensyon sa oil excise tax kung isang buwan ang nasa $80 per barrel ang average na presyo ng Dubai crude oil. Pero ang gusto sana ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson, gawing 2 linggo na lang ang paghihintay. Kailangan ma-implement agad yung suspension ng excise tax para maramdaman ka agad, immediate. Hindi yung 1 month, kasi gano'n, magtitis pa yung kababayan natin. Tila hindi rin aniya sulit ang 20 pesos kada litrong maximum na mababawas sa presyo ng langis kung matapyas ang excise tax. Kumpara sa 136 billion pesos na mawawalang koleksyon ng gobyerno ngayong taon kung matuloy yan. Mas pabor siyang ayudahan na lang ang mga apektado kaysa bawas tax na posible aniyang mga kumpanya lang ang makinabang. Subsidy, doon sa talagang nangangailangan. Kasi baka mamaya mag-subsidize tayo, ang masasubsidize mo ay malalaking corporation. Duda naman si Senador Amy Marcos na bababa ang presyo ng gasolina, krudo at LPG pag inalis ang excise tax. Ang nakikinabang sa excise tax ay yung mga importer, yung mismong nagbabayad ng excise tax. Baka hindi naman nila i-pass on sa atin yung discount. Kumbaga, naka-discount sila diyan. Baka naman mas mainam na yung VAT na lang. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, sinusulit na ng ilan ng aircon weather o yung huling bugso ng amihan.
Lalo't ayon sa Pag-asa, posibleng hanggang ngayong Marso na lamang yan magpaparamdam. Kabilang sa mga dinarayo ang Tagaytay City. Nakatutok doon live si Mariz Umali. Mariz! Emil, hindi na kasing ginaw ng inaasahan pero tamang lamig pa rin ang mararamdaman dito sa Tagaytay City na hinabol na maraming mga turista bago pumasok ang panahon ng tag-init. Kulang-kulang 3 oras ang ibinyahe ng Zumba Group ni Zin Chumak mula Bulacan para ma-enjoy ang lamig ng Tagaytay. Nag-enjoy naman po kami sa tanawin saka sa weather. Hindi kasing lamig sa Japan pero tama lang ang timpla ng simoy rito ayon sa mga nakilala kong Japinoy. Masarap, malamig. Okay, sakto. It's good, very good. Tama lang. At dahil maginaw, pang K-drama ang eksena sa Korean temple na ito sa katabing bayan ng Silang Cavite. Pwedeng mag-picnic, picture-taking at meditate. Korean feels but make it free dahil walang entrance fee. Hashtag touchdown Korea nga yung sinasabi ng mga tao. Gusto mo yung lamig, pero at the same time gusto mo rin yung katahimikan. This is the perfect place para bisitahin. Dito naman umaura ang mga senior citizen mula Cabuyao, Laguna. Suot ang mga nirentahang hanbok na Korean traditional dress. Nag-experience, kunwari nasa Korea kami. Malamig, parang kala mo December pa, pero summer na. Tamang-tama rin dahil Kwaresma na, kaya ang grupong ito ng mga Handmaids of the Lord piniling mag-Stations of the Cross habang malamig pa raw ang panahon. Kahit aarawan, okay lang kasi malamig, may hangin naman. Karaniwan namang maginaw sa Baguio City pero ibang lamig ngayong may pahabol pang bugso ang amihan. Kaya ang mga estudyante ng Benguet State University halos lahat naka-jacket na sa labas at loob man ng silid-aralan. Kailangan magsuot ng makapal na jacket po. Ayon sa Pag-asa, nasa 12.4 degrees Celsius ang pinakamababang temperatura sa City of Pines. Malamig na malamig po, lalo na kanina umaga. Mas malamig pa rin sa katabing bayan ng La Trinidad, kung saan bumagsak sa 9.8 degrees Celsius ang temperatura bago mag-alas 8 ng umaga. Ang malakas na ihip ng amihan, literal na naobserbahan sa mga sakahan sa Kasiguran, Aurora. Kabilang din yan sa mga lugar na nakapagtala ng mababang temperatura ngayong araw na umabot sa 19.8 degrees Celsius. Bahagyang malamig na panahon din ang naranasan sa Basco, Batanes, Malaybalay, Bukidnon at Tanay, Rizal. Pero hanggang kailan nga ba natin may enjoy ang lamig ng amihan? Posible naman na magtapos ito bago po matapos ang buwan ng Marso. So likely is either the last week of March ay mag-declare na po tayo ng end of the amihan season dito sa ating bansa. Ayon sa Pag-asa, masasabing normal pa naman na kahit Marso na ay ramdam pa rin ang amihan. Normally naman kung titingnan po natin yung mga historical data natin, ang amihan po natin sa either month of February or month of March nagte-terminate. In the case of the current amihan kasi, ito nga, halos sa mid-March na tayo, may bugso pa rin. So likely, baka sa last week ng March magsimula yung gradual dry season, yung talagang patungo na tayo sa mainit at malinsangan po na panahon. Emil, ayon sa Pag-asa, samantalahin na ang kasalukuyang preskong panahon para sa mga outdoor activities gaya ng paglalakad at pag-ehersisyo. Malaki raw ang posibilidad na sa huling linggo ng Marso ay ideklara na ang pagtatapos ng amihan season sa bansa at unti-unti na raw papasok ang dry season o panahon ng tag-init. Emil? Maraming salamat, Mariz Umali. Mahigit 400 volcanic earthquakes o pagyanig ang naitala sa Bulkang Mayon sa Albay. Iba pa yan sa halos 400 rockfall event o pagdaos-dos ng mga bato at 3 insidente ng pagdaloy ng uson sa nakalipas na 24 oras. Nagpapatuloy rin ang parandaliang lava fountaining at pagsingaw na aabot sa 700 metro ang taas. Ayon sa PHIVOLCS, nananatili ang pamamaga ng bulkan at pagkakaroon ng crater glow o yung banaag. Alert level 3 pa rin ang nakataas kaya bawal pa rin ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone. Ayon sa Mayon Observatory Station, sa ngayon ay mababa pa ang posibilidad ng mas malaki at mapaminsalang pagsabog pero nagbabala sa patuloy na pag-aalboroto ng bulkan na maaaring magdulot ng moderate explosions. Hindi na maitago ni Sofia Pablo at Alan Ansaya ang excitement sa pagpapalabas ng pelikula nilang Huwag Kang Titingin sa Mga Sinehan. Pero bago yan, susulitin muna ng dalawa ang Holy Week break para makapagpahinga. Ang kanilang plans, isi-chika ni Nelson Canlas.
Ma'am Celine. Kakaibang excitement ang nararamdaman ni Allen Ansay na malapit nang maipalabas ang first movie niya na GMA Pictures and Mentor Productions na Huwag Kang Titingin. Ibinuhos niya raw ang matinding effort dito at lahat ng natutunan niya sa pag-arte sa mga seryeng nagawa niya in the past. Kailangan ko din talaga mag-serious at i-push. At ayun nga, medyo nanibago kasi iba pala talaga yung movie nga. Yung kinikwento mo before na yung mga eksena sa movie, iba talaga kailangan perfect, kailangan magawa mo na maayos unlike sa mga serye. Hindi man siya first film, natupad naman ang pangarap ni Sofia Pablo na gumanap sa genre na dating pinapanood niya lang. One for the books daw para sa kanya ang pagkasali niya sa pelikula. Actually, nung nanonood nga po ako ng trailer, parang sobrang nakaka-proud kasi pangarap ko lang yun nung bata ako na makapaggawa ng horror na Pinoy film. Tapos eto na, andyan na yung trailer, ipapalabas na siya yung cinemas. Kaya I'm really praying na panoorin siya ng mga tao kasi pinaghirapan talaga namin siyang lahat. Holy Week na in 2 weeks time and time to relax na rin para kina Sofia at Allen. Si Sophie, itutuloy ang K-Drama Land Vacay na matagal na niyang plano. Holy Week plans, ako actually Holy Week and birthday plans ko na rin since magkadikit lang, mag-Korea talaga. Kasi parang second week ko pa lang ata sa bahay ni Kuya, ginawa ko na talaga na gusto ko mag-Korea for vacation. Si Allen naman, balik probinsya to be with his family. Pagkakataon din daw ito to reconnect and reflect. Ako naman ang trip ko ngayon is mag-drive pa Bicol. Siyempre, celebrate with the family. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Napasigaw ang mga residente ng Arakan, Cotabato nang sa labas ng kanilang pamilihang bayan. May nabuong ipo-ipo. Ito ang tagpong na hulikam sa labas ng pamilihang bayan ng Arakan sa Cotabato nitong linggo ng umaga. Biglang lumakas ang hangin at naging ipo-ipo. Ang video kuha ni Angelica. Around 1:51 PM po, bigla pong lumakas yung hangin. Nakita ko po yung mga alikabok na parang unti-unting bumubuo. After mga 15 seconds, nabuo na po yung malaking ipo-ipo. Uy, untata na intawon. Natakot po talaga kasi katapat po ng tindahan namin. Makalipas ang ilang segundo, unti-unti itong humina. Pero bigla itong lumakas. Uy, grabe. Lord. Hanggang sa Unti-unting lumusaw na po. Thank God for kay wala po damage. Pero isa nga bang ipo-ipo o buhawi ang nabuusan ng videohan sa Arakan? Kuya Kim! Ano na? Ayon sa Pag-asa, ang na-videohan sa labas ng Arakan Public Market, mukhang ang mga buhawi ay hindi pa nabuhawi. Ang tawag sa mga ito ay dust devils. Kumpara sa mga buhawi, hindi gaano kalakas sa mga dust devils. Mas maliit din ang mga ito. Karamihan ng mga dust devil, ilang metro lang ang taas. Pero may ilang dust devil na mahigit 1 kilometro ang taas at halos 10 hanggang 100 meters ang lapad. Nabubuo ang mga ito sa may init na lugar kagaya ng disyerto o malalawak na bukid. Pwede rin sa mga sementadong lugar na sobrang init. Kapag mainit yung hangin, aakyat po yan pataas, yung tinatawag natin na updraft. Kapag nagsimulang umikot, kapag lumiliit yung vortex, mas bibilis yung ikot niya. At dyan din hihila ng hangin at mas lalaki yung structure niya. At first, hindi pa siya ganun ka-visible, pero pag nag-gather na yan ng mga alikabok tulad nun sa video natin, ay mas makikita na natin siya. Ang dust devil ay kadalasan tumatagal lang ng ilang segundo hanggang ilang minuto bago maglaho. Kahit sila ay maliliit, maaari din liparin ang mga buhangin, bato o basura. Minsan nakakasira din sila ng tolda, kaya di nalang tumbahin ang mga magagaang na bagay. Kung sakali makakita tayo ng dust devil, iwasan natin ang mga ito agad magtago sa loob ng bahay o ng gusali. Ano yung dapat natin gawin? Wala naman itong further harm na madudulot sa atin. Ang pwede lang ay mapuwing tayo. Kaya kapag may lumilipad na mga maliliit na papel na pwedeng kapag tumama sa atin ay masugat tayo. So, lumayo lang tayo ng konti dito. Pero alam niyo ba na hindi lang sa ating planeta nabubuo ang mga dust devil? Ang pinakamalaking dust devil sa ating solar system, nabuo at naitala sa ating kapitbahay na Mars. Ang taas nito, tinatayang nasa 20 kilometers. Naobserbahan ang naturang dust devil noong March 2012 ng High-Rise o High Resolution Imaging Science Experiment Camera ng Mars Reconnaissance Orbiter ng NASA.
Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Biglang nagkagulo sa gitna ng isang basketball game sa Cabanatuan sa Isabela. Nagsimula ang away nang sikuhin ng manlalaro ang nasa kabilang koponan. Dahilan para matumba ito. Gumanti ang player at itinulak ang naniko sa kanya. Sinubukang mamagitan ng mga referee pero nakisali rin ang iba. Parang manglalaro sa naturang gulo. Gayunman, naawat din sila kalaunan at nagpatuloy ang laban. Wala ring naitalang nasaktan sa insidente at wala na rin daw nagsampa ng reklamo mula sa nagkaawayan na koponan. Binatikos ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno ang pamumuno ni House Speaker Bogie D tungkol sa paglalabas ng pondo para sa kanilang mga distrito. Inihalimbawa ni Puno ang pondo para sa public works projects na hanggang ngayon, anya, ay naka-for later release pa. Kaya wala anyang pondo para ma-bid out ang mga proyekto at dahil dito, kinokonsidera raw ng kanilang National Unity Party na kumalas sa mayorya. Si Puno ang chairman ng NUP, tinatayang 40 sa mahigit 300 kongresista ang miyembro ng partido. Gayunman, handa naman silang makipag-usap kina D kung merong solusyon. Sagot dyan ni D, handa rin siyang makipagdialogo sa mga kongresista. Nakasalalay niya ang lakas ng Kamara sa kanilang kakayahang mag-usap at magtulungan sa kabila ng magkakaibang pananaw. Natangayan ng tip box at speaker ang isang tindahan sa Antipolo, Rizal na 2 beses nilooban ang ikalabang nahulikam na nagnakaw sa tindahan, menor de edad at posibleng kakilala umano ang unang suspect. Nakatutok si EJ Gomez. Umakyat sa bakod ng isang kainan sa Barangay de la Paz, Antipolo City ang isang lalaki madaling araw nitong Sabado. Naglakad siya sa may counter, hinawakan ng tip box at kinapas sa ilalim. Nang hindi niya ito nakuha, yumuko siya sa may gilid at tinangay ang isang speaker. Umakyat muli siya ng bakod. Sa katumakas, bitbitang ninakaw na item. Ayon kay Ana, may-ari ng tindahan, kasasara lang nila ng looban ang kanilang tindahan. Alas 2 po ang sarado namin, tapos nangyari siya 2:18. May tao pa sa loob, gising pa yung mga tao, tapos inakyat niya na kami dito. Umaga na raw nang malaman nilang nawawala na ang kanilang speaker na pinapatugtog daw nila sa tuwing magbubukas ng kainan. Nung nakita ko yung mukha, nung sumunod na araw, doon ko siya na-realize. After ko mag-deliver that night, nakita ko siya doon sa kanto bago ko mag-park ng motor. So, doon ko na-realize na, okay siya yun. Nag-iintay lang siya na magsara kami bago niya kami akyatin. 2 araw makalipas, tanghali nitong Lunes, pinasok muli ang kanilang kainan ng isa namang batang lalaki. Sa bakod din siya umakyat. Hinawakan niya ang tip box, sumampa siya sa upuan at pilit na tinatanggal ang tip box na nakascrew hanggang sa mabaklas niya. Sa katumakas ang batang lalaki. Siguro mga nasa 7 pa yata yung bata na yun. At tingin ko kasama rin nung unang umakyat sa amin. Kasi yung tip box na yun din yung unang kinukuha nung unang magnanakaw na hindi niya nakuha kasi nakascrew. Ayon sa barangay, posibleng dayo at magkakilala ang lalaki at ang bata. Parang hindi po taga rito. First time ko po nakita yon. First time din pong makita ng aming mga tanod. Patuloy ang pagtugis ng mga otoridad sa dalawa. Doon sa mga nagnakaw dito sa Silawis, kung sa sino man kayo, mas magandang sumuko na lang kayo sa kapulisan. Nandito naman din po ang barangay at sa magulang na rin po ng menor de edad. Nandito po ang Barangay de la Paz para po kayo ay mabigyan ng counseling, lalo na po yung bata. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok 24 oras. Sumuko na ang rider na nagpatakbo ng motorsiklong sangkot sa pagpaslang sa dating close-in security ni Manila Mayor Isko Moreno. Sumuko siya kasunod ng ultimatum at alok na pabuya ng alkalde. Ayon sa investigasyon ng pulisya, kasama rin ang suspect sa riding in tandem group na sangkot umano sa serye ng robbery hold-up sa Metro Manila. Bagaman hindi yan itinanggi ng suspect, iginiit niyang wala siyang alam sa plano ng kasama na patayin ang biktima. Patuloy ang investigasyon at paghahanap
sa iba pa niyang kasabwat. One goal at a time. Yan ang mantra ni PBB Celebrity Collab 2.0 Kapuso Big Winner Caprice Cayetano na blessed and grateful dahil unti-unti nang natutupad ang kanyang mga pangarap. Recent purchase niya ang dream car na bunga ng hard work at suporta ng mga tagahanga. Makichika kay Nelson Canlas. Matapos magpakinig sa isang TikTok video, sumalang naman sa kwelang This or That Challenge si PBB Kapuso Big Winner, Caprice Cayetano at second big placer Heath Hornales. Tila maraming ang similarities ang Cap-Heath. Hey! Movie! Alright! Okay. No sleep. Pero si Caprice, tawang-tawa sa dahilan ni Heath kung bakit nito pinili ang beach. I picked the beach because I want to go swimming and I want to see the fish underwater, hammer sa snorkel. Bukod kay Heath, nakabanding na rin ni Caprice ang kanyang mga ex-housemates. Malaki raw talaga ang naging pagbabago sa buhay ni Caprice mula nang manalo sa reality show. Kung dati sa immediate family niya lang nararamdaman ang labis na suporta, ngayon pati sa milyon-milyong tagahanga. Kabilang si Caprice sa mga dumalo sa star-studded Sparkle on Stronger Together event. Ang nagbago po after ng PBB ay mas lumaki po yung pamilya ko dahil yung mga fans po, tinuturing ko po silang pamilya. Kaya masasabi ko po na lumaki po yung family ko. At nakakatuwa po kasi kapag umaalis po kami mga housemates, nakikita po namin sila, mga guestings po, nandun po sila ang aga-aga. Kaya maraming salamat po sa inyong mga effort. Tinupad din ni Caprice ang kanyang pangarap na makabili ng sariling sasakyan. Isang milestone ito dahil nagbunga ang kanyang efforts sa nakaraan. Masaya po ako na nakabili na po ako ng car para magagamit ko rin po sa taping. At yung family ko din po, may sasakay ko din po sa car na yun. Kaya masaya po ako dahil naging reward ko din po yun para sa sarili ko. Babawi naman daw si Cap sa kanyang family this Holy Week. Sama-sama raw sila sa Semana Santa para i-enjoy ang togetherness na nawala sa kanila habang nasa loob siya ng bahay ni Kuya. Kasama ko po yung family ko out of town or out of the country po sana. This Holy Week po, gusto po sana namin ng family ko magbangkok. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Sa Iloilo, nasawi ang isang lalaking 19 anyos nang masunog ang isang truck. Natutulog sa upuan sa harapan ang biktima ng mangyaring insidente. Ayon sa driver ng truck, nakaligtas ang dalawa pa nilang kasama na natutulog sa likurang bahagi ng sasakyan. Hindi raw nila alam na nasa harap ang biktima. Bago raw ang insidente, inutusan ng driver ang biktima na bumili ng sigarilyo. Ayon sa Bureau of Fire Protection, kabilang sa mga iniimbestigahan nila ay kung sumiklab ang sunog dahil sa sigarilyo o kung nagkaroon ba ng electrical problem. Inaalam din nila kung nagkaroon ba ng foul play. Isinailalim na sa autopsy ang bangkay ng biktima. May ilang linggo pa bago ang Semana Santa, pero tila nagpepenitensya na ang maraming Pilipino dahil sa mega oil price. Una na sa mga tila nagpasa ng cruise ang mga tsuper dahil nakakaltasan ang naiuwing pera para sa pamilya. Ang kanilang panawagan, kinuwento nila kay Jonathan Andal. Sa taas na ng presyo, hindi na kumasya ang 3-digit na presyo ng diesel ngayong araw. Sa digital price board ng gasolinahang ito, mano-mano na ang ginawang paglalagay ng presyo. Sa nakalap na datos ng GMA Integrated News Research, ito ang kauna-unahang pagkakataon sa Metro Manila na lumagpas sa 100 piso ang kada litro ng diesel. Ang presyong yan, ngayon lang daw naranasan ng tsuper na si Elmer na 3 dekada ng jeepney driver. Ibig kumita sana ako ng mga 700 ngayon, 300 na lang nauwi ko. 2 na lang ako kumakain eh. Sa umaga la sa kagabi na lang eh. Mamirinda na lang ako sa tanghali. Kasi kung kainan pa mo, wala na. Kasi mahalang bili na talaga pag kumain ka eh. Lagpas 1,500 pesos daw ang nalikom ni Elmer sa kalahating araw na pamamasada. Kalahating araw lang dahil 2 raw silang tsuper ang nagre-relyebo sa pasada sa iisang jeep kada araw. Tig 450 pesos sila ng boundary. Lagpas 800 pesos daw ang nagastos niya sa diesel sa 3 ikot niya kanina sa rutang Project 2 at 3 at Welcome Rotonda. Kaya ang malinis na nauwi niya, 300 pesos na lang.
pagkakasyahin niya pa ito sa pagkain niya at sa ipadadalang sustento sa Angono, Rizal para sa misis at sa isang anak na nasa kolehiyo. Sabi ko, magtipid-tipid ka lang muna, anak. Hindi nga ako nagpadala ngayong linggo kasi siyempre, minsan 300 lang sinusobra ko. Sabi ko, hindi lang ako magpadala, ipunin ko lang muna bago ko ipadala. Sa jeep na lang din daw natutulog si Elmer habang nasa Quezon City dahil nanghihinayang sa pamasahe kung uuwi pa sa Rizal. Ang plano ngayon ni Elmer, pakiusapan ng kanilang operator na bawasan naman ang boundary nila. Kasi yung boundary namin 900 talaga. Kahit 700 na lang, yung 200 para idagdag na lang sa diesel. Ang tugon ngayon ng gobyerno, ayuda o fuel subsidy na tigli 5,000 piso kada driver ng PUV o public utility vehicle. Pero hindi raw yan ang pinakakailangan ngayon ng mga kagaya ni Elmer. Kahit ibalik na lang sana sa 50 yung diesel, kahit wala na kaming ayuda. Kasi yung 5,000, wali-wala lang yun. Sa araw-araw naming gabi-biyay. Batid ni Elmer na ang giyera sa gitnang silangan ang dahilan ng pagtaas ngayon ng presyo ng krudo. Ang hindi lang daw niya lubos sa kalain, ang bakbakan ng mga higanteng bansa sa mga maliliit sa lipunan tatama. Higit kailanman, ngayon daw nila pinakakailangan ang tulong ng pamahalaan. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras.